So ano nga ba ang maganda? G-loan or S-loan? Tara, alamin natin. So, syempre, dahil meron kayong parehong offer ng G-loan at S-loan, medyo napapaisip kayo kung ano ba ang mas magandang i-avail dito sa dalawa. G-loan nga ba or yung S-loan? Kaya gumawa ako ng video na ito para ipakita ko sa inyo yung pagkakaiba nila. At sana dahil sa video ko na ito ay makapag-decide kayo ng tama. Unahin natin yung credit limit. So, ito yung halagang ibinigay sa akin na pwede kong utangin sa G-loan or sa S-loan. So, sa G-loan, ang pinakamalaking binigay nila sa akin ng credit limit ay nagkakahalaga ng 25,000. So, kung tatanungin ninyo yung pinakaunang-unang binigay nila sa akin na halaga, ito ay 15,000. Sa S-loan naman, pinakamalaking binigay nila sa akin na credit limit ay 5,000 lang. Kaya siguro hindi na rin siya tumaas kasi nga hindi ko rin siya nagamit. Isang beses ko lang siya actually nagamit. So next naman ay yung loan term. Ito natin malalaman kung gaano natin katagal pwedeng bayaran yung utang natin. Para fair sa dalawa, yung pagbabasihan natin ay para sa worth na 5,000 pesos. So dito para sa G-loan, makikita nyo na para sa amount na 5,000, pwede lamang itong bayaran sa loob ng 9 months. Yan kasi hindi mo na siya pwedeng i-click, talagang nakapix na siya na 9 months. Samantalang dito sa S-loan, pag umutang kayo ng worth 5,000 pesos, pwede natin siyang bayaran sa loob ng 3, 6, or 9 months. So, ang gandahan kasi kapag pwede nyo agad bayaran, mas bababa yung interest. So, ang next naman natin ay interest. Again, sa worth 5,000 lang tayo dito. So, dito sa G-loan, ang interest niya ngayon ay 3.99%. Wala kasing nakalagay or nakafix na amount, pero papatak siya ng 200 per month. So, para sa 5,000, ang magiging interest nyo dyan ay nagkakahalaga ng 1,800. So, sa S-loan naman, interest niya ay pumapatak ng 4.95% per month. Kung babayaran yan sa loob ng 9 months, magiging total interest ninyo ay nasa 2,200. Pero kung babayaran nyo lamang yan sa loob ng 3 months, ang magiging total interest nyo lang ay nasa 742 per month. So next naman ay processing fee. Ito yung bayad sa pag-process ng loan natin. Pag umutang ka ng worth 5,000 sa G-loan, meron itong processing fee na 3%. 3% ay nakakahalaga ng 150, kaya ang makukuha mo na lang ay 4,850. Samantalang sa S-loan naman, meron lang silang admin fee na 1%, is equivalent lang sa 50 pesos. Ang makukuha nyo ay 4,950. Kaya na, ang processing fee at ang admin fee ay nag-iiba-iba ng presyo. Magdedepende kasi yan sa kung gaano kalaki yung uutangin ninyo. Next naman natin ay claiming na. So, sa G-loan, kapag umutang kayo sa G-loan, ay mapupunta ito sa GCash account ninyo. Samantalang sa S-loan naman, pag umutang kayo is mapupunta siya sa Shopee Pay nyo. Dapat i-make sure ninyo yung Shopee Pay ninyo is verified na. Dahil kung hindi yan verified ay mababaliwala din yan at hindi nyo yan magagamit or makukuha. Ito naman ay rejection. Dito kasi ay case-to-case basis lamang. G-loan, kapag may offer na kayo, panigurado na hindi yan mare-reject. Pag clinic nyo na yung get this loan, process na yan at kapag okay na is madediretso na yan sa inyong GCash. Samantalang sa S-loan, chance pa na ma-reject kayo. Na kung nagkaroon kayo ng bad record sa inyong S-Pay later. Kung alam nyo naman sa sarili nyo na good payer kayo, wala naman kayo nilabag na Shopee fallacy, wala kayo dapat ipangamba. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.